Blessed morning sa ating lahat. Amen. Oh, medyo na, kahit paano medyo kinakabahan ako ulit kasi parang, praise God, no? Dumadami tayo linggo-linggo, di ba? Na may mga bagong muka and yan, nabigyan na naman pagkakataon upang tumayo. Bagaman kayo na pa ako gumaganon kung napapansin nyo, no? Kasi kahit sa trabaho ko, mahirap kasi nakatambay, nakaupo. Kaya nakukuha ang sumasakit ng likod ko, no? Pero still, no, dahil inassign tayo, lagi ko naman sinasabi na huwag mo tatanggihan. Tama ba? Nandiyan ba kayo? Nag-uumpisa pa lang tayo. Okay. So, yun nga, no, nabanggit ko na may trabaho. So, alam na natin, time-consuming, di ba? Lalo na malayo-layo ako eh. Sino dito yung sumasama sa fellowship? Alam niyo yung CDC, di ba? Malayo-layo. Pero lampas pa ako doon. Matagal yung biyahe, etc. No? And alam mo yung pag-uwi mo yung, kahit naman yung trabaho mo, malapit lang sa bahay, gusto mo, hilata ka na lang, di ba? Tama ba? Yung pagka-uwi mo, parang wala ka ng time para, like, maghugas ng pinggan, mag-prepare ng kakainin. Para mas prefer mo magpahinga, no? Pero ako, no, dahil nga na-assign tayo, actually, biglaan lang eh. Kala ko makaka-excuse ako kasi natatrabaho ako. Ngayon, bigla, around Tuesday. Siyempre, di ba, may Monday na nasayang, imbisa na nag-iisip ka na. Di ba? Kaso, bigla, Tuesday lang ako sinabihan. And kahit sinabi na ng Tuesday, sabi ko nga kanina, yung time. Di ba? I think nakaka-relate naman yung karamihan dito, di ba? Kahit nga sa Bible study pa lang. Parang, paano mo mabibigyan ng time yung paggawa ng message. Pero, ako no, nakikita naman, alam ni Lord kung ano yung nasa puso at isip ko na parang gusto ko naman. Ngayon ko lang sinabi yata yung gusto ko lang Ay, gusto ko naman. O nga, nadulas, no? Gusto ko naman. Kasi alam ko yung reward or kapalit kapag tumupad ka sa pinagutos. Tama ba? Lagi naman natin pinag-uusapan yan eh. Di pag tinanggihan natin or nireject natin yung binibigay na ministry, may kapalit yan, di ba? And yun nga, kumbaga challenge sa akin yun eh. Na parang lagi, kapag sinabihan ka, kahit gaano man ka-late yan, tanggapin mo kahit sabihin mong parang nakikita mong wala kang oras. Kasi ako, hanggang Sabado may pasok ako. 6 days. So, kaya ganun na lang akong gumaganon. Tapos kayo ng umaga, practice na ng alas 8, di ba? Alam mo yun, hindi ka nakapagpahinga. Tapos yan, tuloy-tuloy. Parang pinapasa na eh. Porke lilipat na tayo niyan, no? And dadami, if God's will, parang medyo ginaganon niya na yung stress eh, di ba? Medyo dinidistribute niya na. Tinan mo, dumami yung mga singer natin, di ba? Di ba? Palakpakan natin si Lord sa mga buhay ng mga singer natin. And siguro nandun pa yung kaban nila, no? And feeling nila parang, hindi pa ako ganun ka-skill. Pero yun palang tumungtong kayo dito is nakakalugod na sa Lord. Amen. Pero puno na kami. Hindi na namin kailangan ng dagdag. Okay. Pero sa mga instruments, pwede pa naman, no? And I know na may po-provide si Lord. Amen ba? Marami ako sinabing intro, no? Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Kumbaga, sinishare ko lang na pinapakita ko dun sa, like, this week, no? Parang napaka-tight. Diba? Napaka-tight na schedule ko. Pero, kahit na ganun yung kaso, is nabigyan ko ng oras yung paggawa ng message. Actually, habang nasa trabaho ko kahapon, no? Buti ako lang mag-isa sa opisina namin, wala akong kasama. Ginamit ko yung oras para maggawa ng message. Actually, maganda nga yung environment. Naka-aircon ka. Naka-computer kang ganyan. Malinis. Tsaka walang maingay. Diba? Parang, naisip ko parang maganda pa yung naging plan ni Lord na kahit may pasok akong Sabado, kumita ka na, pero nakagawa ka rin pa rin message, di ba? Amen. Pero hindi ako yayaman doon. Sabi ko nga sa inyo, malalaman nyo na lang pagka, huwag kayong aasa, inano lang natin, ano tawag doon? Kung ano yung pinag-uusapan nyo, yun yung mangyayari. Hindi pag-usapan natin, malay natin mangyayari, di ba? Sabi nga sa last preaching, if God's will. Di ba? And speaking of will, medyo may connection yung message ngayong umaga dun sa dating naibahagi ko rin, no, na about nga sa will. Kasi di ba, ang pinag-usapan natin nun parang paano mo malalaman
kung will ba ni Lord yung isang bagay. Tama ba? Naalala niyo pa? Ako medyo na lang eh. Pero kung di ako nagkakamali, yung W-I-L-L, di ba? Kasi yun, wisdom, tsaka rec, ineffable, inferior, lavish, lack, and nakalimutan ko na nga yung dulo. Pero sabihin, merong life-saving and life-taking. Tama ba? Yun. Thank you. Mayroong nag-notes. And ito, no, medyo may connection na kung ipinagkakalob na natin sa Lord, yung mga desisyon, yung mga bagay-bagay sa atin, ibig sabihin merong ano, di ba, parang surrendering. Tama ba? Pwede ba natin sabihin, surrender? Yan. Orient ko lang kayong konti, no? Since surrender yung topic natin, no? Magbabasa tayo ng passage natin yan. Part ng pagsusurrender is yung pagsusurrender natin ng ating kakayanan para magbasa, para sumagot ng amen. So, every time na pag may pinapabasa, isurrender natin yung effort, yung strength, and yung kakayanan natin magbasa sa Lord. Amen ba? Hindi naman tayo nagbabasa para lang sinabi ni nag-preach, di ba? Kasi mas naunawaan natin pag tayo mismo sinusundan sa mata. Amen ba? So, ang ano ko lang is yung participation. Hindi lang ngayon, pati sa mga next preachings kung sino man tatayo dito. Pero yan, punta tayo sa Matthew chapter 22. Matthew chapter 22, verse 20 to 21. Okay, ito alam niyo to. Alam niyo tong passage na to, no? And palagi ko is narinig niyo na, napanood sa kung saan man, no? So sabi ko nga, sabay-sabay natin basahin, no? Okay? Ready? Tingin kayo sa screen, no? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, read. Sinabi niya sa kanila, tingin ng larawan nito at ang nakasulat. Sinabi nila sa kanya, kay Cesar. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, kaya ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. Nang marinig nila ito, sila. Kailang iniwan siya sa umalis. Tayo muna yung mukat malalangin. Lord God, pinupuri ka namin pinapasalamatan sa umagang ito, Lord, na muli may pagkakataon kami upang makarinig ng iyong mga salita, Lord God. Bagaman ako, Lord, personally ay may kapaguran at ganun din ang aking mga kapatiran, Lord God. Alam namin na pagkakalooban mo kami ng kalakasan, Lord God, upang maunawaan, Lord God, ang mga salitang aming maririnig. Bibigyan mo kami ng mga bukas na puso, Lord God, at mga isipan upang may isa pamuhay ang mga ito, Lord God. Lumalapit kami, Lord God, sa iyong harapan, nagpapalinis upang magkaroon ng espasyo ang iyong mga salita, Lord, sa aming mga puso. Sa iyo namin binabalik ang mga papurit, luwalhati at pagsamba sa dakilang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige, palapakan natin si Lord. So, hindi ako magsisinungaling, no? Ako, parang ngayon ko palang din mabubuo talaga to sa isip ko. Nabanggit ko nga sa pinsan ko kanina, parang habang ginagawa ko to, nag-iisip akong ganyan, nakaupo. Tapos medyo gumagano na, nakakatulog na akong konti-konti, no? Sabihin talagang pagod. Gusto ko lang talaga emphasize yung part na merong kapaguran or parang nagkaroon ng hadlang para makagawa ng message. Pero kahit na ganun, no, na nagbigay ako ng oras para buuin to and pinilit kong makapag-focus, diba? Ano ba yung point ko doon kung bakit ko sinasabi yun and anong connection niya sa surrender? Para sa akin, no, na parang doon sa pag-surrender ko ng pahinga ko, parang imbis na tinake ko na lang yung time para humiga, sabi ko nga kanina, mas masarap yun, di ba? Humiga, magpahinga, bumawi ng lakas. Parang sinurrender ko pa yun. Parang, sige Lord, sa'yo na yung oras ko sa pahinga, mag-meditate na lang ako. Kasi alam ko, mas greater yung kapalit nun. Tama ba? So basically, yun yung magiging idea ng pag-uusapan natin, no? Na parang dapat isurrender natin yung something. Kasi ito yung kapalit. Hindi ko sasabing reward eh. Kasi minsan tayo, kumikilos lang tayo, nagsisimba dahil gusto natin ng reward. What if, di ba, sinasabi nga na what if challenges or hardships yung ipagkaloob, magsisimba ka pa ba? Kaya hindi natin gagamitin mo na yung term na reward. Pero ang ibig sabihin lang, merong kaakibat na parang, di naman kasi natin matatanggal na may blessings talaga yun. No? Pero wag natin yung i-focus natin. Amen ba?
Na kumbaga kaya natin isusurrender yung isang bagay is para sa Lord. Okay ba? Nandiyan pa po ba kayo? Huwag kayong antukin sa boses ko ha. Ikinakalma ko lang para alam niyo naman ako laging may nahon lang. So sa binasa natin, mamaya himay-himayin natin to. Pero mag-proceed muna tayo sa parang medyo konting background lang ulit sa ano ko. No? Na sabihin kong marirelate natin sa usapan. Sino dito yung nagbabayad ng tax? Wala ba kayong trabaho? Hindi. Mga business, hindi. Kahit naman may business ka, nagbabayad ka ng tax eh. Sino dito na may benefits na lang? Sige, PhilHealth, SS, Pag-ibig. Meron, di ba? And ako, dati, mga 2024, December 2024 hanggang February 2025. Yun yung unang beses na nagkatrabaho ako na may kaltas din. Parang alam mo yun yung pinagpaguran mo, di ba? Alam mo yung ilan ba yung sa isang cut-off? 15 days, 16 days, ganun? Tama? And then, in-expect mo, 8,000, gano'n. Tapos may kaltas, di ba? Magiging around 7,000 na lang. Kasi, kung di ako nagkakamali, minsan umabot na 800 plus yung kaltas ni government. Depende kung gaano kalaki yung sahod mo. Tama ba? Yung mga hindi nakaka-relate, baka kailangan nyo na mag-apply. Okay? Pasensya, hindi pa kami hiring. Anyway, yun nga, na parang, di ba, ako nung ko yun, parang, wait lang, pinagtrabahuan ko yun, tapos ikakaltas lang ng ganun. Parang ilang araw ko na yun di ba? Isa't kalahati, mga ganun, tama ba? Parang, nandun yung parang ayaw mong i-let go yung, na yun, yung tax na yun. Tama ba? Mga business owner kasi medyo boss sila, kaya hindi na masyadong ramdam to eh. Pero kahit ako sa internal, namin, sa office namin, casual lang kami nagbibilang ng 6 digits eh. Tapos, pambabayad lang. Ganun. Parang dumadaan lang. Kung ako nga, ginigipit ko pa yung sarili ko. Alam na mga pamilya ko to, Parang ako na yung makikinabang. Pagkain ko na, damit ko na. Parang hindi ko pa rin binibigay sa sarili ko. Diba? Pero bakit ko ba sinasabi yun, Na ang kaugnayan nito, sa Matthew 20 or 22, verse 20 to 22, na makikita natin doon sa 21, di ba? Na kung ano yung kay Cesar, ibigay kay Cesar, and kung ano yung kay Lord, ibigay kay Lord. So actually, yung tax, yun lang yung term natin ngayon, pero kapareho lang yun ng dating pinag-uusapan nila. Na kung yung buwis or yung salapi na para kay Cesar, ipagkaloob kay Cesar. So, inutos din naman pala sa Bible yan na magbayad tayo ng naayong buwis. Di ba? And kung ano yung para kay Lord, is ibigay natin kay Lord. Tama ba? Pero unahan ko na kayo, hindi lang about sa pera yung pag-uusapan natin. Okay? Kasi wala rin ako nun. Mahirap pag-usapan yung wala ka, tama? So, dun tayo sa mga meron tayo. Meron ba kayong oras? Merong lakas? May pag-asa? May buhay? Yung iba, wala na. Sabi kanina, surrender natin yung pagsagot. Amen ba? Ayan, may mga iba nang nag-surrender. Sana mamaya magsusurrender lahat. Amen ba? Okay. So, nabanggit ko na rin yung mga yung time, strength, hope, and life. Hindi ba parang yun yung mga ilang bagay na maliban sa tithes natin or offering? Isa yun sa mga bagay na parang hirap tayong ipagkaloob. Parang di naman sasabihin nyo sa sarili nyo. Pero deep inside, or si Lord mismo, makikita niya yan. Diba? Parang pagka ba sinabing, okay, yung grupo nyo yung maglilinis. Naglinis ka ba? Diba? Pinagkaloob mo ba yung oras na para kay Lord and yung lakas para gawin yung ministering ibinigay sa'yo? Amen or no amen? Anong amen? Pinagkaloob nyo ba or amen na hindi nyo pinagkaloob? Pinagkaloob. Amen. At least alam nyo sa sarili nyo yan, di ba? And ganun din, yung hope. Parang pinagkaloob nyo ba kay Lord yung pag-asa nyo? Or mas umaasa kayo sa panghihiram, pangungutang? Di ba? Maliban kung nagkikredit ka, iba naman yun, ibang usapan yun. Although technically is may pagka-loan pa rin siya, pero ibang na yan, ibang usapan. Pero nagigets nyo naman, di ba? Na yung pag-asa mo ba is nasa sarili mo lang? Nasa katabi mo, nasa magulang mo? Okay? And ganun din, yung buhay ba natin? Di ba? Sinusurrender ba natin kay Lord? Amen ba?
Napaka naman siguro kung lagi tayo nagsisimba and every Sunday Bible study tapos hindi mo pa pala na-surrender, di ba? So, basically parang useless. Gamitin ko na yung term na yun. Useless yung ating pagsisimba. Kung di natin pinagkakatiwala or pinagkakaloob sa Lord yung buhay natin. Amen ba? Simulan natin na we struggle to give to God what is God's. Parang nakakalito, no? Pero mabanggit ko na rin, yun yung title ng ating message no, sa umagang ito. To God, what is God's? Yung God's na yan is may apostrophe S. Pwede ba natin sabihin, to God? Lahat tayo, to God? What is God's? So, kung sa Tagalog, no, ang meaning lang naman parang sa Diyos ang sa Diyos. Amen ba? So, I think nakakakuha na kayo ng idea kung ano yung magiging message. Tama ba? Base rin sa ating binasa kanina. So, yun nga, no? Bago tayo mag-focus sa Matthew chapter 22 na yun, tignan muna natin, no, yung mga binanggit natin ngayon. Mas himay-himayin natin na bakit tayo nag-struggle ipagkaloob yung mga bagay na yun. Aminin natin at sa hindi, nagkakaroon ng struggle sa part na yun, tama? Sa pagkakaloob ng oras, ng offerings natin, etc. So, simulan natin doon sa offerings, no? Now, why we struggle? Or why do we struggle to give our offerings? Diba? Usapang ano muna, para malampasan lang natin yung usapang pera. Na bakit dinideny natin si Lord dun sa bahagi niya sa mga resources natin or sa pinagkakakitaan. Although ako, no, praise God, siguro naging confirmation din yung mga narinig kong chika lang kayo ng umaga, tsaka yung yung naging Bible reading, yung sa Proverbs 11:28, yun yung tumatak sa akin, na parang about sa yaman. Na habang nakikinig nga ako, parang naging confirmation na, okay Lord, ito nga yung gusto mong pasabi. Kasi yun yung parang hint, di ba? Na alam mong yun yung magiging message pagka parang yung mga nangyayari sa paligid mo is tumutugma. And yun, no, pati yung prayer and yung mga, yung bago tayo mag-outro dun sa last song, parang nakikita ko na tutugma siya. Or tumutugma sa magiging message. And kaya yun, nakakaano lang, no, na parang nakakatuwa lang na nagkakaroon ng confirmation dun sa magiging message. And yun nga, umpisa natin dito nga sa offerings na dinideny natin si Lord sa kung ano yung para sa Kanya doon sa mga kinita natin. Amen ba? So, alam ko meron ditong mga iba na parang dati na alam yung hirap sila ibigay. Although nagbibigay, pero sabihin hindi nila may pagkaloob yung pinaka na amount para kay Lord. Pera muna yung usapan natin kasi maraming pwedeng i-offer di ba? Sabi nga natin in time, strength, and hope. Pero yun nga, no? Na hindi natin may pagkaloob yung salapi na para sa Diyos. Kasi hindi natin siguro fully nauunawaan kung ano yung magiging kapalit nun. Di ba? Si Lord, di naman niya kailangan yung 10% natin, di ba? Nandiyan pa ba kayo? Di naman kailangan ni Lord yung 10% natin. Siya nga yung nagkakaloob. Pero rather, parang nagiging ano lang ni Lord yun parang nagiging means niya na makita kung gaano tayo katapat sa pagkakaloob. Tama ba? And di ba sinabi naman na kung ano yung ipinagkaloob natin or kung paano tayo nagbigay, is ganun din naman yung sukat na ipagkakaloob sa atin or yung ibibigay sa atin. Kung di ako nagkakamali, sa Luke yun. Sabi dito, no, we struggle to give to God what is God's in terms of offerings. We deny God His portion to our resources. We deny. Kahit alam naman natin na dapat ito yung para kay Lord, hindi natin pinagkakaloob. Siguro lalo na sa mga pamilyado na parang kung minimum wage earner ka pa. Parang ito na nga lang. Tapos napag-usapan natin yung tax kanina. Nakaltas ka na ng around 8% ba yun? Kung di ako nagkakamali. Malaking bagay yun, tama? Plus 10% pa kung talagang ibibigay mo yung 10% para kay Lord. Di almost 20% na ng sahod mo yung nawawala. Tama ba? Huwag nyo nang imamat. Huwag nyo nang sasolve. Kahit ako hindi ko alam yung sagot Pero nakukuha nyo yung idea na palagi ko, no? Ako, sa observation ko lang and sa judgment ko, yun nga yung isang reason. Parang kaya hindi natin mabigay yung 10% para kay Lord kasi
meron tayong mas gusto paglaanan nun. Tama ba? Halimbawa, yung pangangailangan. Pagkain, pambayad ng upa, mga bills. O kaya kung meron kang luho, tama ba? Nandiyan pa po ba kayo? Parang naano kayo pagka sa tithes. I mean, hindi naman yung usapan natin is about magbigay. Kahit ako, nagsisimula pa lang ako nagkakaloob, no? Ang gusto ko lang idiin sa inyo, kahit sa mga next natin pag-uusapan, na ibigay yung para kay Lord. Amen ba? Actually, yun lang yung idea ng usapan natin ngayong umaga eh. Kung babalik ay ibubulay-bulay natin yung verse 21 mamaya. No? Yun lang naman yung pinaka pag-uusapan natin na kung ano yung para kay Lord, para kay Lord. Amen ba? Sabi sa Proverbs 3 verse 9. Proverbs 3 verse 9. Basahin ko, no? Verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Di ba, napakalinaw ng sinasabi na part pala yun, na kailangan magbigay tayo kay Lord dun sa mga yaman natin. Amen ba? Na without explanation naman malinaw yung sinasabi and kahit yung mga ginagamit nating verses kapag bigayan, di ba? Yung ipagkaloob mo yung 10 bahagi ng yung like earnings, di ba? And ganun din yung binasa last time ni ate, no? Na parang magbigay ng may cheerful heart. Tama ba? Kasi mas gusto ni Lord yung nagbibigay ka ng may, ano bang sa Tagalog nun? Parang mas may, gamitin ko yung term na mas bukal sa loob. Di ba? Kaysa doon sa nagbigay ka nga ng 10% mo, pero hindi taos puso. Tama ba? Baka hindi pa ibalik sa'yo ni Lord yun Nakuha ba natin? So kumbaga, itong mga points natin ngayon, titignan lang natin kung bakit ba nag-struggle tayong ipagkaloob yung mga bagay na ito. And ito nga, yung offerings, yung isang sinabi nating reason, possibly dahil nakikita natin na mas may ibang pangangailangan. Tama ba? And alam mo yun, yung parang pinapagura mo isang bagay, tapos, di ba, i-let go mo lang. Sabi ko nga sa inyo, ako, katipid-tipid ko sa sarili ko. Nakaisang cut-off pa lang po ako, no? Share ko lang. And yung nagastosan ko pa lang is gas, tsaka tithes. Tsaka 7-Eleven, nahalagang 200. Yun lang. The rest ng pera ko nandyan pa. Hindi pa ako nagbibigay sa pamilya ko. Kasi parang, hindi ako madamot, pero gusto ko ipunin ko muna. Di ba? Kasi magandang, di ba parang nakakaano pagka nagtatrabaho ko, tapos nakikita mo may naiipon. Parang may sense yung ginagawa mo. Ako dati, ang dami ko naka-add to cart sa Shopee ko Lalo na may natuto na ako mag-pay later. Nakita ko nga yung last bill ko ng April yata, almost 3K. Hindi ko lang saan ko nakuha yun. Sorry, ma. Diba? Tapos inisip ko, nasan yung mga gamit na yun? Diba? Ako gusto ko bumili ng sarili kong guitar pedal. Alam mo yung mga guitar pedal, yung parang ganun. Yung maliit lang, para napag-practice ako sa loob ng bahay. Gusto ko rin bumili ng sarili kong gitara, kasi mga hobby ko nga dati yan. Gusto kong bumili ng kama na ganong kakapal. Gusto kong bumili ng air purifier. Marami akong gustong bilhin. Solar panel, tapos ipapa-aircon ko yung kwarto ko. Kaso 650 lang ako araw-araw So, tapos isang cut-off pa lang. Marami akong gusto, pero nung dumating na yung pera sa akin, yung sahod ko nga, tignan nyo, ang luho ko lang sa sarili ko yung 7-Eleven. Diba? Tsaka yung tithes, yun lang. Kasi nakaka-stress yung gasolina ko, yung maabot ng 1.5 weekly. Diba? So, parang talagang ginaganon ko kasi, alam kong mahirapan ako pagka ginastos ko lang basta-basta Pero, yun nga, no? At least, praise God, di ako nahihirapang ilabas or ibigay yung para kay Lord. Amen ba? Kasi yun yung higit sa lahat na na pinaprioritize ko. Di bali nang wala akong luho sa sarili ko. Soft drinks lang, masaya na ako Yung gagalos na Coke Zero dito. Actually, yun po yung binili ko, tsaka 2 chichirya lang. Para habang nanonood lang ako, nagpapahinga, na maswelo na ako. Tapos yung mga sinabi kong in-add to cart ko, ayun, tinanggal ko na. Hindi ko na binili kasi inisip ko, pag binili ko yung pedal na to, makakapag-practice ako sa bahay. Exercise ko nga lang, napapabayaan ko na. Diba?
O baka pagka nagka-pedal pa ako or kung ano pang mga hobbies, mabawasan palalo yung time kay Lord. Diba? Ako ngayon ko na-realize din yung kasi minsan may mga araw na nakaka-skip na ako ng pagbabasa. Although this week kasi, may mga iba-iba kaming pinupuntahan paggabi. So, technically, nakapagbasa pa rin. Lalo na, ng Tuesday at Wednesday, 2 Bible study. Diba? Kumbaga, nandun naman yung puso para gawin yung isang bagay. Kaso yung time natin, yun yung nawawala. Nakalipat tayo sa next, no? After ng offering, yung isang bagay pa is yung time and strength na hindi natin napapagkaloob talaga kay Lord. Amen ba? Guilty naman lahat dito. No? Hindi ko naman tatanungin sino dito yung hindi nalilate. Sino dito yung minsan nang nag-absent sa church, di ba? Okay, sino dito yung hindi gumanap sa ministry niya? Guilty naman lahat. Although ako hindi ako makatakas kasi nandyan lang yung bahay namin. So kahit may lagnat ako dati, naalala ko yun, nung bata ako, tutugtog pa rin ako. Tapos pagkatapos ko, papasok na ako sa bahay. Pero exemption lang sa akin dahil nandyan nga kami, no? Ulitin ko lang. So, aminado naman ang lahat na nagkakaroon sila ng kakulangan sa pagsusurrender ng time nila and strength kay Lord. Amen ba? Alam natin yan, no? Na, yun nga, usapang Bible kanina. Although lagi na natin naririnig, no? Na hindi naman natin napapagkaloob yung oras na dapat kay Lord sana. Di ba? Kung i-apply nga natin yung 10% sa lahat ng bagay, mahirap din gawin eh. Ilan ba yung 10% ng isang araw? 2.4 hours. Tama ba? So sa buong araw mo ba, meron kang 2.4 hours na pinagkakaloob upang magbasa, worship, mag-pray? Di ba? So kaya hindi ko na kailangan tanongin kung sino dito yung hindi nasusurrender yung oras para kay Lord eh. Pero again, hindi naman talaga directly sinabi ni Lord kung ilang oras ba or gaano bang effort yung kailangan mong ibigay, no? Kasi sabi nga natin kanina, mas gusto ni Lord yung bukal sa loob. Tama ba? Yung nandiyan ka lang ngayon, nakaupo, na sana nakikinig, no? Kahit hindi tayo nag-i-amen talaga, is mas gusto ni Lord. Amen ba? So, ganoon din, no? Sabi dito, na nag-struggle tayong bigay yung time and strength natin kay Lord, no? Na we spend more time and strength to things that do not glorify God. Trabaho pa lang, 8 hours. 9 hours, kasama yung lunch. Tama? Tama ba? Konti talaga yung nagtatrabaho dito eh. Pero, I think, nakukuha natin, no? Na, yun nga, mas marami tayong ginugugol na oras sa mga bagay na hindi naman nakakapuri kay Lord. Although essentials din sila para mabuhay tayo, no? Pero sana kahit yung araw lang mismo, alam ba, yung dinesignate nating araw para kay Lord is yung Sunday. Tama ba? Hindi naman tayo Sabado nagsisimba or Thursday or Wednesday, no? Sunday. So hindi ka pa pwedeng matulog ng maaga ng gabi para kinabukasan hindi ka malilate, di ba? O kaya, sa ating mga music team, no? Or sa iba pang may ministry, hindi ka pa pwedeng dumating na mas maaga sa alas 8? Tama ba? Kumbaga part yun na pagsusurrender mo ng time and strength, di ba? Na piniprepare mo na yung sarili mo eh. Although ako sinasabi ko nga pagod, no? Pero sinusurrender ko. Yung natitira ko pang lakas. Pag tumumba ako dito, marami namang driver dyan. May Sacred Heart. Kaya naman. Okay? Pero ang point lang is, kahit alimbawa, tayo kasi milig tayo magpuyat, di ba? Na, ba't di mo lang i-surrender yung time na yon para ipahinga mo na, mas prepared ka kinabukasan. Tama ba? Kaming mga magkakapatid, no, may nawala kaming sabihin kong tradition. Dati pag gabi, nagpa-planta na kami. Lagi ako nakapolo dati ng bata ako eh. Dati pa po yun. Mababa pa yung church, saka wala pa yung dito. Lagi ako nakapolo nun. Ngayon, t-shirt na eh. Kasi kagising ko ng umaga, yung pinakamadaling suotin. Di ba? Tsaka yung akong sumasabay sa plancha. Pero, kaya pag nakapolo akong ganyan, alam nyo nang ako yung tatayo, okay ba? Nandiyan pa po ba kayo? Basahin natin sa Matthew 6, verse 33.
alam na rin natin tong ano na to, no? Verse na to. Itong version na sa magandang balita, no? Medyo hindi natin makikita dito yung gusto nating marinig talaga. Pero yung ibang version sa ibang salin, nandun yung keyword eh. No? So basahin ko yung sa salin ko, no? Sabi sa 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Ito yung sa ibang salin yung seek first. Diba? Hindi ko lang kung the kingdom of God. Depende sa version eh. Pero ang idea is that isik muna natin si Lord. Yun ang meaning ng verse na to. Amen ba? And sinabi naman niya, di ba? Na kapag sinik natin si Lord, na ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. If we surrender our time, our strength na dapat para kay Lord, hindi naman niya papabayaan yung bukas mo, tama ba? Or yung mga sinakripisyo mo. Kung naalala niyo pa nga, yung isang sinabi ni Pastor dati na nanggugupit pa siya, imbis na nanggugupit siyang Sunday, isinrender niya yung araw na yun. Kasi dati kung di ako nagkakamali, yung kinita niya today para bukas. Yung kinita niya kinabukasan para sa next. So kung naputol yung Sunday mo, ano yung para bukas mo sa Lunes? Di ba? Pero base sa kwento ni Pastor nun, mas pinili niya i-surrender yung Sunday. Di ba? Para kay Lord. Tama ba? Pero still, di ba, hindi naman nagkulang eh. Tama? Kaya, yun no, na isa yun sa hindi natin mapagkaloob talaga kay Lord, yung time and strength. Okay, hindi lang naman sa simbahan, no? Marami tayong pwedeng pagbigyan ng time and strength natin para kay Lord. Although yung sa mga common areas na yun, tulad nitong service, di ba? Na may iba tayong kapatiran, mas pinili yung ibang agenda nila or ibang scheduled events. Kasi may mga bakante tayo, di ba? And may palagi ko, meron tayong mga kapatiran na hindi nakikita ngayon. Tama ba? And ganoon din, no? Yung iba, hindi sila sumasama sa mga fellowships. Which is time din. Dapat yung involved doon. And yung strength, yung effort. Tama ba? Nandiyan pa po ba kayo? Nasa akin pa po ba yung attention nyo? Or, okay. Ganun din, no? Ito, simpleng bagay. Bible studies. Although recently, no, nadadagdagan naman. Nadagdagan pa kami ng 3 baby. Di ba? Pero still, no, na kumpara natin sa mga bilang natin pag Sunday, hindi naman po kasi yung Bible study is para lang sa iilan. Actually, dapat parang mini-service pa rin yan, di ba? Nakakadalo kayo ng Sunday, so sabihin, may kakayanan makadalo ng Wednesday. Diba? Yung mga ibang araw na may Bible study, given na yun, kasi pag ganon-ganon sila eh. Sa pabigla-bigla, no? Pero still, no, sana nag-ano na sa inyo na, ay, kailangan ipagkaloob ko na kay Lord yung time and strength na para sa Kanya. Hindi naman sinabi ni Lord na kailangan 7 days nasa church ako. O dito na tayo titirang lahat nun. Diba? Pero yung Sunday para kay Lord, yung fellowship para kay Lord, yung time para mag-meditate para kay Lord kung ikaw yung naka-assign. Diba? And yung kahit portion lang ng araw mo para mag-meditate ng Word of God. Amen ba? Diba sinabi naman yun? Saan kasi yun? Sa Joshua 1:8, kung di ako nagkakamali, na meditate or bulay-bulayin yung Word of God day and night. So kung day and night, mahaba-haba yun, di ba? Hindi lang yung sinabing night. Eh ako, damay din ako doon eh. Usually, nagbabasa lang ako gabi. Di ba? What if papasok ka ng maaga? Makakapagbigay ka pa ba ng time para magbasa? Tama ba? And paggabi naman, inantok ka na. Iba yung ibang, pero yung iba, no, nakakatuwa lang. Napakahabang manalangin. Nagsisimula sila ng 9:00 ng gabi, 6:00 na nila ng umaga natatapos yung amen kasi kinatulugan na nila. Diba? Pero at least, ilang hours yun na pagkaloob nila. Ewan ko lang kung ano yung naging conversation nila ni Lord na.
Nakikita nyo, no? Dalawang bagay pa lang yan, offerings and time and strength. Pinagsama ko na kasi yung dalawang yun kasi halos connected naman sila. Di ba? Na nagbibigay ka ng strength or effort mo pag nagkakaloob ka ng time. And kailangan mo ng time para mabigay yung strength. Tama ba? Amen ba? Ayun. Sumasagot pa sila. And sinabi naman no, na yun nga sa Matthew 6:33 na after nating unahin si Lord or i-seek muna si Lord is pagkakaloob naman sa atin yung mga bagay na ito. And sinabi rin naman sa 1 Corinthians 15:58, alam na natin to, na hindi naman nawawala ng kabuluhan yung mga effort natin. Amen ba? So ako, umaasa ako kay Lord na bagaman medyo masakit nga yung likod ko, is hindi mawawala ng kabuluhan yung pagtayo ko ngayong umaga. And ganun din sa inyo, no, na bagaman may kapaguran, hindi nyo lang sinasabi. Hindi lang halata kasi sa inyo, medyo fresh kasi kayong tingnan eh. Di ba? Medyo fresh kasi kayong tingnan. Kaya hindi halatang may kapaguran. Ako lang siguro yung haggard talaga. Nagtitigyawat nga ako ulit. No? Stress. Di ba? Pero still, no? Umaasa ako na hindi mawawala ng kabuluhan yung mga bagay na ginagawa para kay Lord. Amen ba? Parang nung Bible study lang kay Ray, no? Kakauwi lang namin ni ate ko. Kakauwi lang namin. Tapos, sugod agad, di ba? Parang, alam yun, talagang hindi ka nababakante. Tapos katagal ko pa muna nagre-ritual sa pagligo, tsaka etc. Wala na akong oras talaga para makapag-meditate. Di ba? And alam ko lahat naman sa atin na-experience yun. Alam natin yung dapat gawin, pero, ewan ko, nahihirapan tayong parang labanan yung sarili natin. Na dapat in the first place, tayo may control, di ba? Alam natin dapat ibigay yung 10%, alam natin dapat magbasa and manalangin. Pero laging natatalo tayo eh, di ba? Natatalo tayo ng isip natin. And ang makakatalo lang din ulit dun is, actually sinabi ko na dati yun eh, hindi ko lang sa Bible study, na sarili din natin yung tutulong sa atin. Kahit sabi mo pinag-pray mo na umasa kay Lord, tayo pa rin yung parang, magiging instrument para makontrol yan. Tama ba? Kaya nga, kung yung nagkakamali kasama sa fruits of the Holy Spirit yun, di ba? Self-control. O, di ba? So kung wala tayong self-control, nagkukulang yung isang fruit sa atin. Hindi naman, di ba 9 fruits yun? Hindi naman dapat na 8 lang eh. Kailangan kompleto yung 9. Tama ba? So kung nawawala yung self-control mo, masasabi natin hindi kompleto yung fruits na meron ka na galing sa Holy Spirit. Tama ba? Amen ba? So yan, no? Actually, pwedeng maging focus yun na self-control yun dapat nating mag-gain para may pagkaloob talaga natin yung dapat para kay Lord. Self-control sa pag-offer and tithes. Kasi kung wala kang control sa pag-offer mo or hindi mo kayang utusan yung sarili mong ipagkaloob yung dapat kay Lord, hindi mo magagawa. Kasi ikaw yung may hawak ng pera eh. Di ba? Ikaw may hawak ng pera. So ikaw rin magdidikta kung magkano yung ipagkakaloob mo. Ikaw may hawak ng oras mo. Ikaw yung may kakayanang bumiyahe or mag-commute, maglakad, magsasakyan, or bumangon para mag-ayos at mag-prepare para pumunta sa church. So nasa sayo lang din. Nasa sayo kung matutulog ka ng maaga para magising ng maaga. Di ba? Nasa sa atin lang din eh. Kaya tayo rin nagkukos ng mga bagay para hindi natin masurrender lahat kay Lord. Nakikita niyo yung pattern? Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Ganun din, no? Yung pag-asa natin, no? Na we place our hope on our own. Sa sarili natin. Diba? We place our hope on our own and others, thinking that we can solve it rather than depending on God. Sinasabi sa Isaiah chapter 40. Isaiah chapter 40 verse 31. Basahin natin, no? Para lahat tayo is makasunod. So, 1 to 3, read. Di ba na malinaw yung sinasabi, di ba? Na ngunit sila naghihintay. Sa ibang salin, no? Parang silang mga umaasa kay Lord is
silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay paiilang lang na may mga pakpak. Kung alam niyo yung lyrics ng ano kung di ako nagkamali, panibagong sigla, di ba? Na tulad ng agila. Alam niyo ba yan? Familiar ba kayo doon? Na kapag tayo, piniplace natin yung pag-asa natin kay Lord is nagkakaroon tayong kalakasan na nagmumula sa Kanya. Amen ba? So, kumbaga, walang harm kapag sinurrender natin yung pag-asa natin kay Lord. Amen ba? And in the first place, as Christians, hindi naman talaga dapat tayo umaasa sa sarili, di ba? Halimbawa, kailangan mo ng panggagastos para mamaya or para sa ganito, ganyan. Tayo kasi mahilig tayong nilalagay sa kamay natin yung may tawag dun Parang nilalagay mo sa kamay mo yung desisyon, something like that. Di ba? Na tayo yung gagawa ng paraan para ma-achieve yung something. Tama naman. Tayo naman talaga yung makakagawa ng paraan. Pero, kapag after nating isinurrender na yung hope natin kay Lord. Amen ba? Kasi siya naman magbibigay ng wisdom kung ano yung dapat mong gawin. Tama? Na, yes, in the end, tayo pa rin ang kikilos. Pero, kailangan, kay Lord muna tayo umasa. Tama? Wala namang ibang dapat tao or kung sino man na dapat pagkatiwalaan or asahan. Tama ba? Kayino lang? Kay Lord. At parang iba-iba yata yung sinasabing asa. Kayino nga asa kay Lord. Amen. Sinabi rin sa Proverbs 16:3, no? Proverbs 16:3. Tingnan nyo, dahil sabi ko nga sa inyo, kulang yung oras ko. Dati kasi nag-highlight na ako paggabi at saka tinutupi ko na para isang ganun ko lang. Na-open ko na. So dahil nga may kapaguran is hindi ko nakuhang magawa yun, no? Pero still, ito nga, sabi dito sa Proverbs 16:3, babasahin ko sa akin, no? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatanggumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Amen. Di ba? Napakagandang verse na sa lahat ng gagawin natin is si Lord nang bahala. Di ba? So, halimbawa, sabi natin kanina, ibinigay mo yung oras mo sa linggo. Pero dapat yung trabaho mo sana na linggo, yun yung para sa Monday. Pero ano ba siya sabi ng verse na to? Pati yung pati yung Isaiah 40 verse 31. Na kay Lord yung pag-asa. Hindi naman niya hayaan na nagbigay ka ng oras sa kalakas sa Kanya tapos di ka niya gagantimpalaan or parang papabayaan ka ba ni Lord kapag alam niyang inuuna mo siya? No, amen, di ba? Amen po ba? Na sinabi rin sa Matthew 6:33 kanina na pag sinik natin si Lord, pagkakalob niya yung mga bagay na to. 3 verses na yon na nagsasabing or nangangakong hindi tayo papabayaan kapag after nating sinurrender lahat kay Lord. Di ba? So, 3 na yon. 2 or more, madami na. So, hindi pa ba enough na reasons yon or parang promises para isurrender yung para kay Lord? Enough na po ba yan o hindi pa? Hindi pa siguro para sa iba, no? Pero, alam niyo si Lord, di naman sinungaling si Lord So, kung pinangako niya yan, anong ibig sabihin? Tutuparin, di ba? As long as sinusurrender nga talaga natin yung para sa Kanya. Amen ba? Nandiyan pa po ba? Okay, so surrender nyo rin yung attention nyo. Part yan. Surrender nyo yung effort nyo para makinig. Okay? Kasi, hindi lang natin pansin na surrendering yun. Pero kapag hindi ka nakakapakinig, ikaw yung nagko-control sa gusto mong pagbalingan lang ng attention mo. Diba? Pero kung pinilit mo, sinikap mo makinig, diba? Anong ipagkakalob sa ni Lord? Karunungan. Yung mga bagay na pwede mong may apply sa buhay mo. Na hindi mo alam, kailangan mo palang marinig. Kailangan lang may magpaalala sa'yo. Kasi kung titingnan natin, mga usual lang na preaching to Yoko, lagi ko naman sinasabi sa inyo, ayoko nang mahirap. Para ako rin, hindi ako mahirapan, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun is umiiwas tayo sa madali. Minsan yung mga madaling bagay, yan pa yung mga nakakalimutan natin, di ba? So kung madali lang palang pag-usapan niya about sa pagbabasa ng Bible and pag-pray, bakit di natin nagagawa lagi? Tama?
Anong recently, yung about sa will? Bakit di natin nakukuhang sundin yung kalooban ni Lord? O yung last pa. Kung madali lang palang pag-usapan yung forgiveness, bakit di natin makuhang magpatawad? Diba? So, kailangan natin yung mga ganyan. Ito yung mga essentials, kumbaga. So, asahan nyo, pag wala si pastor, mga essentials yung mga pinag-uusapan natin na talagang I assume and hope na relatable sa mga buhay ng bawat isa. Amen ba? Okay. Next naman na isang di natin may offer kay Lord. Di pa tayo nagpo-proceed sa mismong main natin, intro pa lang lahat to. Kumbaga mga bagay na hindi natin nasusurrender. Ano yung kanina? Yung mga offerings. Kasama na doon yung tithes, love gift, pledges actually, sinulat ko dito, no? Kasi may mga taong may ganong puso di ba? Na nagpe-pledge. Pero yung iba, dahil kaya lang nila mag-pledge, kaya pinipledge nila pero wala doon yung pagiging bukal sa loob. Di ba? Usually, yung mga sample dito, yung mga mayayamang nag-charity, di ba? Minsan, nagiging paraan lang yun para mailabas yung kung ano mang ayoko mag-talk. Wala naman akong alam na ganito, pero alam naman natin yung kalakaran sa, di ba? Mga ganyang politiko, etc. Next, time and strength. Yung pagsisimba, yung time para magpahinga, yung preparation para sa araw ng Diyos, di ba? And yung hope na dapat wag tayong maasa sa sarili natin. Next is yung praises. Diba? In-expect nyo bang marinig yung praises? Kung usapang surrendering, in-expect nyo bang marinig yan? Siguro yung iba, oo, yung iba hindi. Kasi, honestly, no? Sa music team, kami yung unang nakakaramdam kapag yung congregation vice talagang ibinibigay nila yung worship na para kay Lord. Ma-feel naman yan Maliban kung sensitive ka rin na member, no? Mafe-feel mo yan kapag hindi nyo nakukuha or parang hindi napiplease si Lord sa worship na pinapakita. Di ba? Sa naging praise and worship pa kanina, nung masabi nyo, napapurihan si Lord o hindi? Praise God, di ba? Nafe-feel, di ba? Makikita natin So, part din siya ng surrendering. Kasi aminin natin sa hindi, merong mga individual sa loob ng simbahan, no? Na kahit gano'n na sila katagal, gano'n na sila lagi nagsisimba, ilang church na napuntahan, kahit full band pa yan. Pero hindi nila makuwang magpuri. Alam nila dapat kumakanta, alam nila dapat talagang taos puso, binubukas mo yung puso mo para mag-praise and worship. Pero hindi nila ginagawa. Tama ba? And for your information, for everyone's information, kapag yung isa is hindi nagpa-participate, apektado lahat. Diba? Kahit sabi mong bigay todo yung music team, song leaders, kahit na sabi mong di kami nagpa-practice ng mahaba, kahit na nagkakamali, pero kung yung bawat isa is nakikipag-participate, no? Umaawit din. Dati may naging experience kaming ganun, na malakas yung awit ng mga members. Kaya nangyari, nag-guide kami. Diba? Kung di ka nagkakamali, kaya sa'yo yata yun natin malo, di ba? Na, hindi ko lang, umabot pa yata sa point na hindi pa kami nagko-chorus, nag-chorus na yung mga member Di ba? Kayo na yung leader. Pero at least makikita natin, di ba, na parang dahil nagtutulungan kayo, parang natataas natin yung praise and worship. Tama ba? So kung may ilan, or kung tayo mismo, hindi natin sinusurrender yung praises na para kay Lord, nagkukos pa tayo ng bigat para mabuhat yung praises na ino-offer natin kay Lord, di ba? So, yun, no? Bagaman di ko pa sinasabi yung dapat natin matutunan, kabaliktaran lang naman Kung di mo pa ino-offer yung praises para kay Lord, anong dapat gawin? Wag pa rin i-offer, no? I-offer na. Tama ba? Kapag hindi ka pa marunong pumalakpak, di ba? E di, magham-ham ka lang, yung ginagawa natin. Kung di ka, nahihiya ka magtaas na ganun, kahit pa ganun mo pa, tandaan nyo na hindi naman din sa lakas ng boses na babase yung pagka-praise and worship, hindi rin sa iyak, hindi rin sa taas ng kamay, hindi rin sa pagluhod. Sa puso. Amen. Lastly, sa intro, yung isang di pa natin masurrender kay Lord, ito, general to, is yung life. Pasok na lahat yung kanina dito lahat. Di ba?
Yung hope, pasok dito. Yung time and strength, pasok. Diba? Hindi natin masurrender yung life natin. Kahit alam naman natin na, sabi nga kanina, hindi naman tayo papabayaan eh. Diba? Nakalimutan ko lang sa ako nabasa yun, no? Na never will I leave you nor forsake you. Sa Hebrews din yata, no? Or Luke. May mga ano kasi sila, may mga kapareho halos na verses sa new and old. Diba? Regardless, isang bagay nga na hindi pa natin na fully nasa surrender, no? Although tayo lang din na nakakalam na ito and si Lord na kung talaga nabigay na natin buhay natin. Amen ba? Makikita na, kung sa praise and worship kanina, nakikita naman natin yung senyales kung talagang naipagkakaloob natin yung praise and worship na dapat kay Lord. Ganun din naman sa buhay, di ba? Makikita mo yung buhay ng tao kung talagang napagkakaloob niya yung buhay niya kay Lord. Kaya di ba sabi ko parang fresh kayo? Di ba si Moises nun? Yung nagningning. Di ba? Huwag kayong mag-astrin dyan. Mangingitim lang kayo doon. Okay? Ano lang, sulfur soap, tas moisturizer. Huwag kayong maniwala. Ganito pa rin ako eh. Para kayong naniwala sa false, false advertisement. Amen. Pero kung gusto talagang bumata, akit kayong bundok. Tapos gawa kayo ng 10 Commandments. Okay? Nagigets ba natin yung mga pinag-usapan natin ngayong umaga? So, intro pa lang po yun, no? Kung pinag-usapan natin yung mga bagay na parang hirap tayong i-surrender. And I think marami pang iba. Diba? Ano ba sa offerings? Pinag-usapan lang natin tithes. Pero hindi pa natin pinag-usapan yung halimbawa, ang pumasok sa isip ko ngayon, sasakyan. Kaya mo bang magpasakay ng mga church member, pupunta kayo sa isang lugar, tapos di sila nagpapagpag ng paa? Kaka-car wash mo lang. Diba? Na-experience kasi namin yun eh. Pipikit na lang kami gano'n. Kaya ako pa pag naglinis ako, alam na nanay ko yan. Nakaubad pa ako ng taas nun eh. Kasi naliligo din ako pagka akong kotse. Talagang kada sulok na kaya kong lilinisin ko. Tapos minsanan lang, di man lang gaganon, di ba? Kaya pag sumasakay yung mga pamilya ko, op! Di ba? Yung mga tahanan natin, kaya rin ba natin i-surrender? Bago-bago yung church nun. Yung bintana namin dyan dinidikit yung mga lyrics dati, naka-Manila paper. Di ba? And kung di ako nagkakamali nun, wala pa atang love gift nun sa pastor eh. And kabaliktaran, kami pa yung nagpo-provide din. Or si Lord, sa pamamagitan namin, yung nagpo-provide ng pambayad sa kuryente, etc. Di ba? So, hindi naman sa great example na sobrang great si pastor, pero makikita natin may talagang sinorender niya yung malaking bagay ng buhay niya. Amen ba? Ay, kahit nga kami di ba? Kahit naman kami nakasurrender na eh. Para sila nagpirmahan ni Lord, di ba? Na walang consent namin. Ganun. Pero ito yung pirmahang walang consent na kapaki-pakinabang naman. Alam mo naman, di mo naman kakapahamak yung ganito eh. Sinasabi ko sa inyo, ayokong tumayo, pero tinan nyo, unti-unti, monthly nyo na ako nakikita. Eh, hindi naman, wala naman magiging pangit na di ba? Na resulta. Maliban kung ako yung matataas. Di ba? And lagi naman tinuturo sa atin yun na wala namang ibang matataas kundi si Lord. Amen ba? Palakpakan muna natin si Lord. After natin pag-usapan kung ano yung mga ilang bagay na hindi natin napapagkaloob, no? Na sana, after this message or after this preaching is mapag-isip-isip tayo and magawa na nating ibigay talaga. Bago ako lumipat, no, narinig ko lang kayo ng umaga yung chismis ng nanay ko na wag mo ko banggit ng pangalan, no? Although, etong chismis na to, good thing natin. Parang may kapatiran tayo or mga kapatiran na parang nakabili, nakahanap ng gano'n. Di ba? Blessing yun. Kaya worth it na i-share. Tama ba? Para maging testimony sa iba. No? Isa sa naging confirmation ko kay Namagay na nakahanap ng tahanan. And di ba parang narinig ko rin doon na dinugtong sa chismis sa akin. Maikli lang yun. Habang nagbibihis lang ako, chika lang. Na mas magiging totoo na sila sa pagbibigay, etc. Di ba? Na naging reason patuloy yung blessing ni Lord para mas masurrender nila lahat.
partida, hindi masasabi natin na mas nauna pa yung promise ni Lord kaysa sa sinurrender natin, di ba? Pero kahit di pa tayo nagsusurrender kay Lord, pinagkaloob niya na. Tapos saka pa lang tayo magsusurrender. Hindi naman totaling mali, pero what more kapag nas nauna tayo nag-surrender? Tama ba? Nakuha po ba natin? Parang kung ngayon nga na hindi ka pa totally nakakatupad, yun yung meaning ko eh. Kung ngayon na hindi ka pa totally nagbibigay ng 10% mo, di ba? Baka 1% pa lang, 5%, nabibless ka na. Di ba? What more kapag pinagkaloob mo yung 10% para kay Lord? Or kung gusto mong lampas pa sa 10%, kung gusto mong donate ng ganito, ganyan, di ba? Gusto mong magbigay pa ng dagdag na tulong para sa simbahan. Pero hindi lang dun, punta tayo sa time. Di ba? Yung mga nagpapagamit kay Lord. Sabi nga natin kanina, nadagdagan yung mga song leaders natin, no? Hindi naman, sabi sa 1 Corinthians 15:58 ba yun? Binasa natin kanina. Na hindi naman mapupunta sa walang kabuluhan yun. Di ba? Yun nga hindi mo pa nabibigay, yung pinaka, dapat i-surrender. Nabibless ka na. What more kapag binigay mo lahat? Tama ba? Parang di kayo nag-agree. Agree ba kayo? Siguro nag-hesitate lang yung iba sa atin, no? Dahil baka di pa nila naranasan yung kapag si Lord niya nag-supply. Pero try nyo lang si Lord. Amen ba? Balikan natin yung Matthew 22, verse 20 to 22. Pero ang pinaka-focus lang natin dito yung 21. Okay? Pero para mas maintindihan natin yung context or pinaka-storya, basahin na rin natin yung mga nauna na talata. So, babasahin ko sa version ko, no? Kasi ito yung mas ginamit kong basis sa sa mga parang key terms or words and hints. Okay? So, basahin ko yung sa akin, no? Sa verse 20. Sabi dito, no? Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Ang tinatanong dito yung parang salapi nila nung panahon na yun. Kung di ako nagkakamali, para sa coin. And alam naman natin yung mga coins ngayon, di ba may inscription or markings. Tama ba? Alam niyo ba yun? Nakita ba kayong barya? Baka puro 1,000 pera niyo eh. Hindi naman, no? May barya. Nakita na kayong barya? May muka, di ba? Meron ding pangalan yung kusina may muka. And may iba pang details, no? So, yun ang tinatanong ni Lord sa 20, no? Kaninong larawan at pangalan na nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Ang sabi nila sa 21, sa emperador po, tugon nila. Okay? Hindi mo natin tatapusin ng 21. Hanggang dun lang muna sa kay Cesar. Okay? So, ano makikita natin doon sa verse 20 hanggang sa 21a? Ulitin ko lang, 20, kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan? Tanong ni Jesus. Yung sa barya nga, or sa coin. Sa emperador po, tugon nila. So, sino doon yung nakaukit doon sa salapi? Kanino? Kay Cesar or sa emperador. Okay? So, ano makikita natin doon? Na merong inscription or marking, sabi nga sa English version. Kaya tinatanong ko kanina kung nakakita na kayong barya, di ba? Kung nakita niya na ba yung may ulo. So, most likely, ganun din yung kay Cesar noon. Yung possibly or most likely yung mukha niya o yung side ng ulo niya, side view ng ulo, yung nasa barya or nasa salapi nila that time. Okay? So, bakit natin pinag-usapan yun? No? Sabi dito, the coin has Caesar's inscription. Or yung coin is merong mukha ni Cesar. Pero tayo, no? Bilang Christians naman, ano ba yung inscription natin? Or ano yung marking natin? Okay? Kasi kung yung coin is yung mukha ni Cesar, sa atin naman, ang inscription natin is, sino pa ba? Si Lord, tama? We have God's inscription since we are Christians. Kumbaga, meron tayong marka ni Lord. Tama ba? Ganun din naman tayo ma-identify, di ba? Malalaman mo kung sino yung kay Lord kung nakanino si
Jesus. Tama? Basahin natin sa verse 21b. Ituloy lang natin, no? Doon sa may pagkatapos ay sinabi niya sa kanila. Okay? Sasalin ko. Kaya't sinabi niya sa kanila or sinabi ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya at sa Diyos ang para sa Diyos. Amen? So, anong connection ng inscription doon? Yung coin na sinasabi natin kanina is may markings nga ni Cesar. Kaya ang sinabi sa 21, ibigay kay Cesar para kay Cesar. Tang twister, no? Nakuha ba natin, dahil merong markings ni Cesar yon or nandun yung mukha niya, so sabihin, para kay Cesar yon. Tama ba? Kasi may markings niya. Parang tayo, na binibigyan natin ng palatandaan kung ano yung sa atin, para alam mong sa'yo yun. Kumbaga may identification. So since nandun yung mukha or inscription ni Cesar, para kanino yun? Kay Cesar. O since sinabi natin na tayo is, meron tayong markings, si Lord. So para kanino dapat tayo? Kay Lord. Nakita niyo, di ba? Na ang point kasi ng 21 is ibigay para kay Cesar, yung para sa kanya, at para naman kay Lord, yung para kay Lord. Since we have Jesus, and yun yung markings natin, anong dapat mangyari sa atin? Dapat ipagkaloob kay Lord. Diba? Yun yung pinaka gustong sabihin nung verse 21 na ito. Na yung mga pinag-usapan natin kayo ng offerings, life and strength, hope, praises, life. Diba? Ang pinaka-utos, since we are Christians, yun yung markings nga natin. Anong dapat mangyari? Ibigay dapat kay Lord yung mga yun. Or ibigay tayo kay Lord. Kasama na sa atin yung pag-offer nga, yung time and strength. Diba? Yung hope, praises, and life. Tama? Napakadali lang unawain eh. Napakadali lang ng instruction niya. E di kung kay Cesar nga ito, dahil may markings niya, e di kay Cesar. Pero kayo, or tayo, na may Jesus ka ba? Hello, yung iba, wala yatang Jesus yung iba. Pagka nandiyan si Pastor, prayer of acceptance tayo, okay? Para magka-Jesus kayo. Sino may Jesus dito sa puso? Amen. So, sabihin, para kayo na tayo. Kay Lord. Diba? Napakadaling unawain. Tama? Once na binigay na natin yung sarili natin kay Lord, or sinorender na natin yung sarili natin kay Lord, na siya yung respective owner natin, wala namang iba nagmamayari sa atin. Tama? Tayo lang yung binibigay natin yung sarili natin sa mga hindi dapat pagbigyan. Diba? Kapag napagkaloob na natin yung sarili natin, matutupad mo na yung kanina eh. Mas magiging tapat ka na sa pagbibigay. Tapat ha, hindi ko sinabing talagang 10% or ano. Nasa sa inyo na yun. Alam naman ni Lord kung ano yung nasa puso mo. Kapag sinurrender mo na yung buhay mo, mas magaan na sa loob mo. Na ipagkaloob yung Sunday, yung matulog na maaga, mas magre-ready ka na. Diba? Ganun din, yung hope. Para mas madadalian ka na lang sa buhay mo na parang wala nang worry. Diba? Parang mayroon pa rin konting bagabag siguro. Pero hindi ka tulad nung hindi ka pa naniniwala kay Lord o hindi mo pa sinusurrender yung buhay mo. Amen ba? Kasi yun lang naman yung gusto ni Lord na dahil nga sa Kanya tayo, kaku ka. Ayan, kay kaku. Ang manong ng Kapampangan ko. No? Kaya di ako nagkakapampangan eh. Kaku ka talaga. Tama ba? Tama yung Kapampangan ko, mali. Tagalog na lang. Kung kay Lord tayo, dapat tayong, ibigay na rin natin yung sarili natin kay Lord. Or huwag natin hintayin yung tax collector. Kapag tax collector na yan, baka patay na tayo nang kinolekta na yung kaluluwa mo. Naunawaan ba natin lahat? Diba? Napakadali lang naman gusto sabihin ni Lord. No? So, sa conclusion natin, finally. To God, what is God's? Okay? Sa Diyos, ang para sa Diyos. Diba? Para sa Kanya yung buhay natin since nasa Kanya yung, o siya, yung markings natin. So, para tayo sa Diyos.
Yung sinasabi naman sa 21, ibigay sa emperador yung para sa emperador at ibigay sa Diyos yung para sa Kanya. So basically, para sa instruction or commandment din. Dapat ibigay natin yung sarili natin. Amen ba? If the coin has Caesar's inscription, then it should be his. If we have God's inscription, then we should be his. English, pero ang meaning lang, kung yung barya is merong tatak ni Caesar, sa kanya yon. Kung tayo may tatak, which is si Lord, kay Lord tayo. Amen ba? Kung meron man tayong fears, kay Lord na rin yun. Kung meron tayong sorrows, kay Lord na rin yun. Hindi naman laging benefit lang para kay Lord eh. Kahit sinabi naman natin, hindi niya kailangan yung pera natin. Part din naman dun, surrender din natin sa Kanya yung, yun nga, fears, no? Sorrows, trials. Diba? Pag sinurrender mo yung trials mo, sabihin, nilalagay mo sa Kanya yung hope mo. Tama? Surrender din natin yung ating mga temptations, battles, mga dilemma. Alam niyo ba yung dilemma? Diba? Surrender din natin yung mga karamdaman, kasakitan na nararanasan, no? Physical, emotional. Ganun din yung mga adversities. Basically, yung mga hirap sa buhay na dinaranas. Hindi lang naman yung mga time and strength. Maraming dapat surrender kay Lord. Pero sa madaling salita, pag sinurrender mo yung buhay mo, sa Kanya ka na umaasa dapat talaga. Diba? Yung mga magulang, minsan nairita pag ganyan, yung puro nakama. Oh, naririnig ko dati yun, ng bata ko eh. Pero si Lord, no? Palagi ko mas prefer niya yung lagi kang naka-Lord. Kahit maliit na bagay lang. Ano ba, sa test mo, yes or no yun lang yung tanong. Tapos nag-Lord ka pa. Palagi ko papakinggan ka naman niya, pero marirealize, baka maisip ni Lord, hindi ba nag-review to? Pero ang meaning, like, i-consult natin lahat, di ba? Na talagang lagi tayong mag-refer or tanong, monsulta, or umasa kay Lord. Amen ba? It is clear that we need to give God what is His. Malinaw, di ba? Malinaw na sinasabi doon sa mga binasa nating verses. We should offer our tithes and offering with a cheerful heart, sabi nga natin sa 2 Corinthians 9:7. Sinabi rin na we should offer our time and strength. Di ba? Sinabi rin na we should offer our trust and hope on Jesus. Matthew 6:33, sa Isaiah 40:31 kanina. We should offer our praises to Him also. Di ba? Hindi ko lang nabasa yung verse, pero sinabi yun sa Hebrews 13:15 na lagi tayong magbigay ng papuri kay Lord. Di ba? Mga utos sila eh. Sinabi rin naman na we should offer our life as He knows better His purposes and plans. Kung palagi mo, alam mo na yung ang plano mo para sa sarili mo, para yumaman ka or umunlad, nagkakamali ka. Meron pang ibang plano si Lord na mas mahusay. Amen ba? Na makukuha lang natin once na nag-surrender tayo ng ating buhay. Amen ba? So yun, tanungin lang natin sarili. Naibigay ko na nga ba kay Lord ang para kay Lord? O naibigay ko na nga ba sa Diyos ang para sa Diyos? Tanungin yung sarili nyo. Amen? Naibigay na natin. Praise God kung naibigay na natin, no? Pero kung partial pa lang yung pagkakabigay natin, sana maging reminder to na ibigay na fully. Diba? Or kung talagang wala ka pa na ipagkakaloob sa Diyos na buhay mo, kasi sabi nga natin kasama na lahat yun eh, all-in package na. Simulan mo lang ipagkaloob kay Lord. Amen ba? Tatapusin ko lang dito sa last phrase ko lang na do not be anxious about offering. Hindi lang yung tithes to offering our life, our time, strength, hope, praises. Do not be anxious about offering because God knows His thing. Amen. Huwag tayong mag-alinlangan or matakot na ipagkaloob yung dapat ipagkaloob kay Lord. Alam naman ni Lord kung ano yung gagawin niyang next step para ibalik sa atin yung ating pinagkakaloob. Amen ba? So, yun lamang po sa umaga.